Hindi ang katawan mo ang sira. Ang mga milagrosong inumin na yan na kinahuhumalingan mo ang sumira sa bituka mo nang hindi mo namamalayan. Pero may isang simpleng paraan na hindi sinasabi ng iba sa'yo at puwedeng mag-ayos ng lahat agad-agad. Ang dahilan kung bakit hindi na umepekto ang kape mo, katas ng plum, at tubig na may kalamansi ay hindi dahil sa malas. Nasira mo ang natural na reaksyon ng bituka mo at ipapakita ko sa iyo kung paano ito ayusin. Uminom ka ng sobrang kape, mali ang paggamit mo ng fiber, uminom ka ng tubig na may kalamansi sa maling oras, at ngayon, tumigil na lang bigla ang katawan mo sa pagresponde. Pero ang magandang balita ay pwede mo itong i-reset. Sa video na ito, ituturo ko kung paano ayusin ang mga nagawang di sinasadya. At mas mahalaga, kung paano ito muling mapagana gamit ang mga siyentipikong sikreto sa likod ng bawat paraan. Dahil ang problema ay hindi ang katawan mo, ang problema ay walang nagturo sa'yo ng tamang pagkakasunod-sunod. Bago natin talakayin ang 7 inumin, ipapaliwanag ko muna ang isang bagay na magbabago. Ano ang iniisip mo kung palaging may matinding pagtitibi? Ang iyong malaking bituka ay parang isang makina na sumisipsip ng tubig. Kapag ikaw ay may pagtitibi, masyadong maraming tubig ang sinisipsip ng iyong bituka mula sa iyong dumi, kaya nagiging matigas at mahirap ilabas ang lahat. Kaya, ang layunin natin ay hindi lang magdagdag ng higit pang hibla, kundi ibalik din ang tubig sa sistema at gisingin ang mga tamad na kalamnan ng bituka. Isipin mo na lang na kung ang hose ng iyong hardin ay nakatupi, hindi mo kailangan ng mas mataas na presyo ng tubig. Kailangan mo munang ituwid ang hose. Yan mismo ang ginagawa natin dito. Ipakikilala ko sa iyo ang 3 antas na sistemang epektibo. Magsisimula tayo ng dahan-dahan, tapos unti-unti nating tataasan ng intensity kung kinakailangan lang. Karamihan sa mga tao ay agad tumatalon sa pinakamalalakas na opsyon at nagtataka kung bakit wala nang gumagana. Dapat tayong mas maging matalino. Ang antas 1 ay iyong pangunahing inumin. Ang mga ito ay banayad, ligtas gamitin araw-araw, at gumagana sa pamamagitan ng pagdaragdag ng tubig at natural na dami sa iyong sistema ng purong tubig. Alam ko, mukhang masyadong simple, pero heto ang hindi alam ng karamihan ng tao. Kapag ikaw ay kahit kaunting dehydrated, kinukuha ng iyong malaking bituka ang tubig mula kahit saan niya ito makuha. Kasama na rito ang iyong dumi. Inirerekomenda ng mga eksperto na uminom ng 6 hanggang 8 baso ng tubig sa maghapon. Hindi lahat sabay-sabay. At heto ang isang maliit na sikreto. Mas mabuti ang tubig na normal ang temperatura kaysa malamig dahil hindi ito nakakagulat sa panunaw. Sunod, tubig na may chia. Ang mga butil na ito ay parang maliliit na espongha na kayang maglaman ng hanggang 12 beses ng bigat nila sa tubig. Kapag hinalo mo ang 1 kutsara ng chia sa 1 baso ng tubig at pinabayaan mo ito ng 10 minuto, makakakuha ka ng malapot na halo na dumudulas sa loob ng katawan, pinananatiling basa at gumagalaw ang lahat. Magsimula ka lang sa 1 kutsara. Kapag sobra at mabilis, maaaring lumala pa ang sitwasyon. Ngayon punta na tayo sa 2 antas, ang makapangyarihang mga osmotic. Gumagana ang mga inuming ito sa pamamagitan ng paghila ng tubig papunta sa iyong bituka na parang magnet. Ang katas ng peras ang nakatagong kampeon dito. Habang lahat ay pinag-uusapan ang katas ng mansanas, ang katas ng peras, sa totoo lang ay may 4 hanggang 10 beses na mas marami. Sorbitol, ito ang natural na asukal na humihila ng tubig papunta sa iyong malaking bituka. Ang kalahating tasa ng katas ng peras ay maaaring nakakagulat na epektibo. Tandaan lang, ang sobrang sorbitol ay maaaring magdulot ng malambot na dumi, kaya magsimula ka lang ng dahan-dahan. Klasikong inumin ang katas ng prune dahil sa dami ng sorbitol, fiber, at natural na compound na nagpapasigla ng kalamnan sa bituka. Ang tamang dami ay parang nasa 4 hanggang 6 na onsa, mas maganda kung walang laman ang tiyan. May naniniwala na mas epektibo ito kapag medyo mainit, kaya nagiging interesante ang usapan. Mas mahalaga pala ang timing kaysa akala mo. Mas epektibo ang mga inuming osmotic kapag ininom agad sa umaga.
o mga 30 minuto bago ang oras na karaniwan mong nararamdaman ang pagnanais. May natural na ritmo ang katawan mo at gusto nating makipagtrabaho dito, hindi laban dito. Ngayon dumating na tayo sa ikatlong antas. Ang mga pampasigla, ito talaga ang gumigising sa mga kalamnan ng bituka mo at nagpapagalaw ng mga bagay-bagay. Narito ang sikreto, gamitin ito ng may estratehiya, hindi basta nakasanayan. Ang kape marahil ang pinakasikat na opsyon at may totoong siyensya kung bakit ito epektibo. Pinapastimulate ng caffeine ang mga kalamnan ng iyong malaking bituka, kaya mas malakas silang kumokontra. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang kape na may caffeine ay ginagawang 60% mas aktibo ang iyong malaking bituka kumpara sa tubig lang. Pero heto ang hindi sinasabi sa'yo ng iba. Kung palaging umiinom ng kape, nasasanay ang bituka at di na tumutugon. Ang sikreto ay uminom ng malakas na kape sa umaga tapos bigyan ng pahinga ang sistema. Kung hindi na umepekto ang kape sa'yo, subukan mo itong reset. Huwag kang uminom ng kape ng 3 araw, tapos uminom ka ng 1 tasa ng kape. Itim. Malakas, sa walang laman ng tiyan, maaaring magulat ka kung gaano ulit ito kaepektibo. Ang tsaa ng anis ay ang banayad na higante ng mga pampasigla. Mayroon itong mga natural na compound na nagpaparelax ng mga kalamnan ng bituka mo habang hinihikayat ang paggalaw. Parang minamasahe mo ng banayad ang bituka mo sa loob. Ibabad ang 1 kutsarita ng dinurog na buto ng anis sa mainit na tubig ng mga 10 minuto. Ito ay partikular na maganda kung nakakaramdam ka ng pulikat kasabay ng pagtitibi. Madalas na pag-uusapan ang maligamgam na tubig na may kalamansi, pero ikukwento ko ang totoong nangyari. Ang totoong benepisyo ay mula sa maligamgam na tubig, hindi sa kalamansi dahil pinasisigla nito ang panunaw pagising mo. Ang kalamansi ay nagpapasarap lang ng lasa at hinihikayat kang uminom pa ng mas marami. Gayunpaman, kung gagamit ka ng tubig na may kalamansi ng regular, uminom gamit ang straw para maprotektahan ang enamel ng iyong mga ngipin. Narito ang sistema na talagang gumagana. Simulan sa level 1 ng 2-3 araw, uminom ng maraming tubig buong araw at subukan ng chia water sa umaga. Kung hindi pa rin gumalaw ang mga bagay, magdagdag ng inumin sa level 2 o uminom ng katas ng peras o katas ng plum sa walang laman ng tiyan. Kung hindi epektibo ang level 1 at 2, doon ka lang lilipat sa level 3 na pampasigla. At heto ang mahalagang bahagi. Kapag nagsimulang gumana ulit ang mga bagay, bumalik ka sa mas banayad na mga opsyon. Gusto mong gamitin ang pinakamababang epektibong dosis, hindi ang pinakamataas. Hayaan mong ibahagi ko ang ilang mga sikreto tungkol sa timing na talagang malaki ang nagagawa ng pagkakaiba. Mas aktibo ang iyong malaking bituka sa umaga, lalo na sa unang oras pagkatapos mong magising. Ito ang oras na natural na gustong alisin ng iyong katawan ang mga dumi. Makisabay ka sa ritmo na ito sa pamamagitan ng pag-inom ng napili mong inumin agad sa umaga, pagkatapos ay bigyan mo ang sarili mo ng oras para mag-relax at hayaan ang kalikasan na gawin ang tungkulin nito. Huwag balewalain ang tawag ng katawan kapag naramdaman mo ito. Maraming tao ang pinipigilan ang natural na tawag ng katawan dahil abala sila o wala sila malapit sa banyo. Kung palaging binabalewala ang mga senyas, titigil na ang katawan sa pagpapadala nito. Laging tumugon sa tawag ng katawan kapag naramdaman mo ito. Isa pang bagay na pwedeng magtagumpay o sumira sa iyo ay ang pagsasama ng iba't ibang paraan. Halimbawa, ang pag-inom ng tubig na may chia sa gabi ay hinahayaan ang mga buto na magtrabaho habang natutulog ka, at pagsunod nito ng maligamgam na tubig o kape sa umaga ay maaaring maging epektibo. Subukan mong uminom ng peras na juice na may kaunting healthy na taba gaya ng 1 kutsarita ng olive oil. Ang taba ay tumutulong magpasigla ng produksyon ng apido na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Mahalaga rin ang papel ng paggalaw. Kahit banayad na paglalakad ay nakakatulong sa pagpapasigla ng kalamnan ng bituka. Kung kaya mo, subukan mong maglakad ng 10 minuto pagkatapos mong inumin ang napili mong inumin. Ang pagsasama ng tamang likido at banayad na paggalaw ay maaaring maging kapansin-pansing epektibo. Talakayin ko ang mahalagang bagay. Ano ang gagawin mo kung matagal mo na itong pinagdadaanan?
Minsan kailangan ng ating mga bituka ng isang kompletong reset. Kung palagi kang gumagamit ng stimulant na pampadumi, posible nang maging dependent ang iyong bituka rito. Ang magandang balita ay may mga natural na paraan na makakatulong para muling masanay ang iyong sistema. Simulan mo muna sa tubig at dahan-dahang hibla sa loob ng linggo. Oo, maaring mas tumagal ito pero binubuo mo muli ang natural na ritmo ng iyong katawan. Sunod, dahan-dahang ipakilala ang antas dalawa ng mga opsyon. Isipin mo ito. Paano mo tuturuan ng iyong bituka na gumana ng maayos muli? Narito ang ilang dagdag na tips na maaaring makatulong para gumana ng mas maayos ang lahat. Ang pagkain sa tamang oras ay tumutulong magtakda ng routine. Ang pagdagdag ng mga healthy fats tulad ng olive oil, avocado, o mani sa iyong dieta ay nakakatulong para mas maging madali ang lahat. Maniwala ka man o hindi, mahalaga ang pahinga. Ang stress ay literal na pwedeng magpatigil sa iyong digestive system, kaya ang paghinga ng malalim ng ilang beses at pananatiling kalmado ay makakatulong. Isa pang bagay tungkol sa mga kombinasyon, may ilang tao na naniniwala na mas epektibo ang pagpapalit-palit ng inumin kaysa sa paggamit ng iisa lang araw-araw. Gusto mo ba ng iba't ibang klase? Kaya, pwede kang gumamit ng tubig na may chia sa isang araw, pagkatapos ay katas ng pera sa susunod, tapos tsaa ng anis sa sumunod na araw. Ito ay nakakatulong para hindi masyadong masanay ang katawan mo sa isang paraan lang. Kung nahihirapan ka sa matitigas at tuyong dumi, mag-focus ka sa mga opsyon na humihila ng tubig, tulad ng katas ng peras at katas ng plum. Kung ang problema mo naman ay mabagal na paggalaw ng bituka, mas makakatulong ang mga pampasigla tulad ng kape at tsaa ng anis. Kung nararanasan mo rin ito, uminom ng sapat na tubig at banayad na hibla, saka magdagdag ng pampasigla kung kailangan. Iba-iba ang katawan ng bawat tao. Ang gumagana ng husto para sa kapitbahay mo ay maaaring hindi ganoon ka-epektibo para sa'yo. At normal lang yon. Ang susi ay maging matiyaga at sistematiko. Subukan ang bawat paraan ng 2 hanggang 3 araw bago magdesisyon kung ito ay epektibo. Kailangan ng oras ng iyong mga bituka para tumugon at mag-adjust. Ang maganda sa natural na paraang ito ay nakikipagtulungan ka sa mga sistema ng sarili mong katawan, hindi laban sa mga ito. Hindi mo pinipilit ang kahit ano, binibigyan mo lang ang iyong katawan ng tamang mga kagamitan at kapaligiran para gawin ang natural nitong gustong gawin. Kaya heto na, 7 inumin na inayos sa isang sistema na talagang gumagana. Magsimula ka sa banayad, gamit ang tubig at chia. Sumunod sa katas ng peras o plum kung kinakailangan, at gamitin lang ang mga pampasigla kapag talagang kailangan. Bigyang pansin ang tamang oras, huwag baliwalain ang natural na pagnanasa. At tandaan mo, ang pagiging consistent ay laging mas mahalaga kaysa sa pagiging matindi. Subukan ang sistemang ito ng 1 linggo at obserbahan ang reaksyon ng katawan mo. Maaaring magulat ka kung paano ang mga simpleng at natural na paraang ito epektibo kapag tama ang paggamit. Kung nakatulong ito sa'yo, pakipindot ang subscribe button at ibahagi ang video na ito sa isang taong maaring mangailangan. Magkakasama tayong lahat dito. At minsan, ang mga pinakasimpleng solusyon ang siyang pinakaepektibo. Hanggang sa muli, mag-ingat ka.